Napay nga aga. Aga po. Kumusta kayo? Okay lang po. Kumusta? Mauwi pa kayo. Bagong umaga. Nagising ba tayo na may kaligtasan? Opo. Amen. Lagi tayo nalingit magpasalamat sa Ginoo sa biyan. Naranasan sa natin. Tagsa-tagsa natin. So, palakpakan natin si Lord. Diri at maghapi ka na nato makadamo kita. Sige, antes kit magtikan aron taon na kapay sa Ginoo magpregit ko na amay namon nga langit nun indadayo ka namon pirmi sa amon kinabuhi nganyan na nga pangurason God adi kami sa imo atubangan sabot nga sa nimo mga anak Lord mag-aram kami sa nimo salita yan ang nakakahon sangit samahan mo po kami i-guide kami nga kapusgaan namon pagtulong tagi kami si isip nga nakakaintindi nga may sa tanong sa namon una-una ini nga imong pulong kay kung waray kami pulong nga aadi sa amo una-una nga namon isipan diri kami magiging matibay diri kami magiging matatag sa namon pagtulong sa iyo. Salamat Panginoon padayon ka namon nga pupurigon sa sambahon sa padayawon sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Ang title sini nga aton mensahe na nakakahon is ang pagliligtas ng Diyos. Ito title. Asahan ang tulong ng Diyos sa mga taong ipinaglaban ang kanyang pananampalataya. Asahan ang tulong ng Diyos sa mga taong ipinaglaban ang kanyang pananampalataya. Kasi kung hindi natin ipaglaban ito sa kabila ng mga problema, mga pinagdadaanan, bisa na natin kinabuhi. Diri nato lauman. Diri nato malalauman ang pulik sa Ginoo sa ato. Amen ba? Amen. Okay. So, ini usa nga istorya sa mga tao nga nakaranas sin kapurian bunga sa paggigipit. Ngan sa luyositon, bisan natira kinabuhi, nasa pingit ng panganib. Pero kailanman, ang kanilang pananampalataya ay ipinaglaban nila hanggang sa puntong nagtagumpay sila. At ang naging resulta, yung taong gusto silang parusahan ay naniwala pa sa Panginoon. Naniwala pa sa Diyos. Nagkaroon ng breakthrough sa buhay from unbeliever to believer. So, kung hindi nila ipinaglaban ang kanilang pananampalataya, kailanman hindi natin mararanasan ang biyaya ng Diyos. Ang ato mensahe na nga kagahon, mga kabuktuan. Kung may data mo Biblia, pagbasa ka, magkatukit sa Book of Daniel 3:1-20.
Andyan na kayo? Ah, sige po, Daniel, verse 1 to 28. Basahin ko. Gumawa ng isang gintong imahen si Nabukadnezar ng 6 siko ang taas at 6 na siko ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dora sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos nagpadala ng mensahe si Nabukadnezar upang sama-samang tipunin ang mga gobernador ng lalawigan, mga gobernador ng rehiyon at lokal na gobernador kasama ang mga konsehal, mga tagapag-igat-yaman, mga hukom, mga maestrado at lahat ng matataas na opisyal ng lalawigan upang pumunta sa pagtatalaga ng imahen ng kanyang pinatayo. Pagkatapos, ang mga gobernador ng lalawigan at mga gobernador ng rehiyon at mga lokal na gobernador kasama ng mga konsehal, mga tagapag-ingat-yaman, mga opisyal ng lalawigan at ay sama-samang nagtipon sa pagtatalaga ng imahen na ipinatayo ng Nabukadnezar. Tumayo sila sa harapan nito. Sumigaw ng malakas ang isang tagapagmalita. Inuutusan kayo, mga tao, mga bansa, mga wika, sa oras na marinig ninyo ang tunog ng tambuli, mga plauta, mga sitar, mga lera, mga alpa at mga saltero, at lahat ng uri ng instrumentong panugtog, magpatira pa kayo at magsisamba sa harapan ng gintong imahe na ipinatayo ni Nabukadnezar. Sino man ang hindi magpatira pa at sumamba sa sandaling iyon ay itatapon sa naglalagablab na pugon. Kaya nang marinig ng mga tao ang mga tunog ng mga tambuli, plauta, mga sitar, mga lira at mga alpa, mga saltero, lahat ng uri ng instrumentong panugtog, ang lahat ng tao, mga bansa at mga wika ay nagpatira pa at nagsisamba sa harapan ng gintong imahe na ipinatayo ni Nabukadnezar. Ngayon, sa panahon ito, dumating ang ilang mga taga-Kaldiyo at nagdala ng mga paratang laban sa mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nabukadnezar, "Hari, mabuhay ka magpakailanman. Ikaw na hari ay gumawa ng kautusan na ang bawat tao na makarinig ng tunog ng mga tambuli, mga plauta, mga sitar, mga lera, mga alpa at mga saltero, at lahat ng uri ng instrumentong panugtog ay magpatira pa at dumapa sa harapan ng gintong imahe. Sino man ang hindi magpatira pa at sumamba ay kailangan itapon sa naglalagablab na pugon." Ngayon, may mga ilang mga Hudyo na iyong itinalaga sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia. Ang kanilang mga pangalan ay sina Shadrach, Meshach at Abednego. Ang mga kalalakihan ito o hari ay hindi nakinig sa inyo, hindi nila sinamba, pinaglingkuran ang iyong mga Diyos at nagpatira pa sa harapan ng iyong imahe na iyong pinatayo. At napuno ng galit at puot si Nabukadnezar at iniutos na dalhin sa kanya sina Shadrach, Meshach, Abednego at dinalangan ang mga kalalakihan ito sa harapan ng hari. Sinabi ni Nabukadnezar sa kanila, "Nakapagpasya na ba kayo, Shadrach, Meshach at Abednego, upang hindi sampahin ang aking mga Diyos o magpatira pa sa harapan ng gintong imahe na aking pinatayo? Ngayon, kung handa kayo, kapag narinig ninyo ang tunog ng mga tambuli, mga plauta, mga sitar, mga lira, mga alpa, at mga saltiro, at lahat ng uri ng tugtugin, magpatira pa at dumapa sa imahe na aking ginawa at magiging maayos ng lahat. Ngunit kapag hindi kayo sasamba, kaagad kayong itatapon sa naglalagablab na pugon. Sinong Diyos ang maaaring makapagligtas sa inyo mula sa aking mga kamay?" Sumagot sina Shadrach, Meshach at Abednego, "Nabukadnezar, hindi namin kailangan sumagot sa usaping ito. Kung mayroon mang sagot, ito ay ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran, ang may kakayahan na magligtas sa amin mula sa naglalagablab na pugon
at ililigtas niya kami mula sa iyong mga kamay, O Hari. Ngunit kung hindi man, nais naming malaman mo ito, O Hari, na hindi kami sasamba sa iyong mga Diyos at hindi kami magpapatira pa sa gintong imahin na iyong ipinatayo. Pagkatapos na puno ng galit si Nabukadnesar, nagbago ang kanyang mukha laban kina Sadrak, Mesak at Abednego. Iniutos niya na painitin ang pugon ng 7 bisis na may mainit kaysa karaniwang init nito. At iniutos niya sa ilang mga pinakamalakas na kalalakihan ng kanyang hukbo upang kapusin sina Sadrak, Mesak at Abednego at itapon sila sa naglalagablab na pugon. Dinalian sila, nasuot ang kanilang mga balaban, mga tunika, mga turban at iba pang mga kasuotan at itinapon sila sa loob ng naglalagablab na pugon. Dahil sa mahigpit na sinunod ang utos ng hari na painitin ang pugon, ang apoy ay pumatay sa mga kalalakihan na naglalakay na Sadrak, Mesak at Abednego. Bumagsak ang 3 kalalakihan ito sa naglalagablab na pugon. Pagkatapos, at namangha ang haring Nabukadnesar at agad na tumayo, tinanong niya ang kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 kalalakihan ang nakagapos na ating itinapon sa apoy? Sumagot sila sa hari, oo, totoo mahal na hari. Sumagot siya, ngunit 4 na kalalakihan ang aking nakita na hindi nakagapos at naglalakad sa gitna ng apoy at hindi sila nasasaktan. Ang kinang ng ika-4 ay tulad ng mga anak ng mga Diyos. Pagkatapos lumapit si Nabukadnesar sa pintuan ng nagdalagablab na pugon at tinawag, Sadrak, Mesak, Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo, halikayo rito. Pagkatapos lumabas mula sa apoy sina Sadrak, Mesak at Abednego. Nang makita ng mga kalalakihan ito, ng mga gobernador ng lalawigan, mga gobernador ng rehiyon at iba pang mga gobernador at ng mga konsihal ng mga hari na sama-samang nagtitipon, hindi nasaktan sa apoy ang kanilang katawan, hindi natupok ang buhok sa kanilang mga ulo, hindi nasira ang kanilang mga balabal at hindi sila nakapoy. Sinabi ni Nabukadnesar, purihin ang Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego na nagpadala sa kanila ng mensahero at nagbigay ng kanyang mensahe sa kanyang mga lingkod. Nagtiwala sila sa kanya, nag-isantabi nila ang aking utos at isuko ang kanilang katawan kaysa sumamba o magpatira pa sa sinumang Diyos maliban sa kanilang Diyos. Kaya gagawa ko ng kautusan na sinumang tao, bansa o wika na magsalita ng anuman laban sa Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego ay pagtitira-pirausuhin at gagawin tambakan ng basura ang kanilang mga tahanan sapagkat walang ibang Diyos na makakapagligtas tulad nila. Hallelujah. Siya, malami ka na. Para makuha natin ang bugos na istorya. Okay. So kung imo kikip-on sa Biblia, nahingat to ang tulo sa Babylonia kasi ginsakop ang Jerusalem san taga Babylonia, ang hadi nera si Nabukadnesar. Gindarangan to sa Babylonia ang mga tao nga mag-upay-upay ang kamutan. Okay? Mga tikang sa mga maharlika nga mga pamilya, mga angkan sa mga pamilya sa mga hari. Gindarangan to sa Babylonia o sa na itong si Rakutulo. Okay, pati ito si Rakutulo, si Daniel. Pero dili sa istorya, tulong mga kabataan ini sila. So kabataan pa ini sila pero may matibay ng pagtuo. Okay? Nga sa kabila sa tanan, nga iragin agian. Sa panilikado sa nira kinabuhi, maray nira ikip ang kanira pagtuo.
dapat sugat liwat na sila. Okay? Nasugat ang Ginoo nga mayroong pabaak maaaptan sa akong pagbalik. Di ba sa simbahan natural nga minsan nawawaray ang iba, di ba? Waray na pagpapadayon, tungod kay nagkamay na sin problema, waray nakapansin usahay, naghina na. May iba naman nga nakapatila sin hugot-hugot nga istorya sa iya bukto, iya pastor. Pahaway na. Di ba? Mayroon iba naman mga problema na nakakatapo, hindi rin na nagpapadayo. Kaya sabi ng Panginoon, may pabaak maaabutan sa natong pagbalik. So, maaabutan kita mga kabugtuan sa pagbalik sa Ginoo kung matibay nga handa ka ipaglaban. Kahit ang buhay mo, handa mo isakripisyo sa iyong pananampalataya. Amen ba? Amen. Okay. Ang point dides, may upat nga point. Una, panggigipit. Ikaduha, palakasay, sipsipay. Ikatulo, pagliligtas. At iba inang pananampalataya, ikatulo, ang last, ang pagliligtas ng Diyos. Okay. Excuse me. Sa una, ang panggigipit. May mga tao nga ada sa kapangyarihan, naluklok sa kapangyarihan, nga nagiging palalo tungod kay nalulunod sila sa sistema sa era kapangyarihan. Bisan sino ng mga tao basta may daan na sila otoridad. Ang bagaw panganisan Cebuano, ako nagitni. Kapitan Gudak na. Okay? Congressman na Gudak. Okay? Adaan panggigipit nga kaya niya himuon tungod kay makapangyarihan siya, kaya niya himuon ang iran na karuyag himuon bisan kung maisa sakripisyo ang katungod at kamatayon sa iba. Diba? Waray siya pakialam kasi palalo. So, ganyan na sa naton sitwasyon, ganyan naton sa naton realidad na kinabuhi yan. Di ba ang aton, ang namumuno, agin isip na lang, paano pagpayaman, paano yumaman pa. Dili na ginisip ang mga tao na nanginginaglag sa tira mga servisyo. Okay? Bagaw nga ni sa iba. Ano man mo karoyan magdako ka. Yan ang gusto ko maging congressman. Gusto ko maging DPWH. Gusto ko maging contractor. Ang bago na sa sayo. Kung mag-asawa ka, naman mo parang maasawa. Anak bago sa congressman. Bago mo sa sayo, ay, sito kay mamalahian kam si buhaya. Ayaw bago, sito kay malalahian kam si buhaya. Hallelujah. So, joke talaga na yun. Waray sila, katarungan sa nila, paglilingkod, yan, waray sila pagpapahalaga sa buhay sa iba. Parang kung pumatay, parang ganun-ganun na lang. Di ba, minsan nga sa ato mga sa ato realidad sa politika, may gani kalaban, ang usa ng politiko, nga piling niya pipirdiyon siya, di pa palit ko yun. Di ba? Kasi, hakog sa kapangyarihan. Hakog sa kapangyarihan.
Dini sini nga istorya ni Haring Nabukadnesar. So gingipit an tulong kaulitawahan tungod sini kay naghimo siya sin ribulto nga ginpasampa ang tanan ng mga tao, nga tanan ng mga bansa pasampa si nga niya kay iba man ang insasampa sini nga tulong ayan insasampa nira ungod man Dios tadi problema nira po nga may upod nga parusa ang problema nila ay may upod nga parusa nga kung diri sila magsampa isusumpa sa kalayo. Hello. Isusumpa sila sa kalayo. Okay. Kaya tungod nga pagsamba antikang-tikang sa mga ang tilikangan ng mga tao nga nagsamba sinungod sa Ginoo ang mga Israel. So, doon siton kahumansan blessing ba san ginhimo nga ribulto gin-invite nira ang tanan nga mga opisyalis sa Babylonia nandoon sa sa ira ginhimo nga programa may tagapagbalita nga nagsugad nga ang sinuman nga tao, sinuman nga bansa, sinuman nga lahi, sinuman nga wika. Pakabati niyo sa mga tunog sa mga instrumento musika. Dapat humapa, magsamba ka sa Diyos. Sa ribulto nga iya ginulong. So, bisan nano karaot hinusa nga tao nga ada sa pamunuan may dagihapon ito mga supporters. Ngadma iton ang magsisip-sip. Tungod kay waray pagsamba ang tulo, igin sumbong sa hati. Bago nila di pa nagpahimo, nagpagawas kasin kautusan nga andiri sumamba sa time nga makabati sin mga tunog sa instrumento hulogod sa kalayo sa pugon ang tulong nga imo gindaratikan sa Jerusalem nga si Sadrak, Mesach at Abednego waray pagsamba so ano ginhimo sa hadi ginpatawag sila so sipsipay. Minsan, ang pagsipsip, bunga iton sa inggit. Bunga iton sa inggit, ang pagsipsip. Lalo na kung sa istorya sininga, tulong ang kabataan, ang nagsipsip taga mga residente sa taga Babylonia, na sira lugod nga taga Babylonia, residente sira, waray lugod italaga di dasang posisyon, kundi at lugod nga mga bihang. Kaya sira nagsipsip tungod sa inggit. Diba? Bisan ano imo trabaho yan minsan nangyayari ito. Minsan pa nga, nagduduluto ka para makita ang iba ng mga hubya. Diba? Diba? Amen. Nagduduruto ka, nagsisipag ka para makita ng iba ng mga tamad. Hallelujah. Hilo. Tapos sasabihin mo pa, yung iba, nakaupo lang samantalang ako. Diba? So, nagpapahalapan. Nagsisipsip. Ngayon, ang mga tao na sipsip,
kung naghihimo na ang ginsumbungan sin diri maupay sa ira iginsumbong, siya ano na nga nalilipay. Diba? Siya ano na nga nalilipay. Kung may malilipay na iba, siya ano na. Ay, hangay iton. Kay, tungod iton sa natin sumbong. Kasi karon siya, ang inggit, halimbawa, ang inggit, ito nga tao nga imo gin susumbong, karoyak mo nga ikaw si Donan, kung ano man ang iya posisyon, ang iya trabaho, ikaw si Donan, karoyak mo mamahita, kasi inggit. Nainggit ka. Bisan nga ni sa kwan, bisan nga ni sa mga tinan, sa mga paragoma din sa mga tinan, diba tinan ka mo tanan, mayroon pa ito nagsusumbong nga to sa iyo agaron, nagpapahalapan si Papi para siya maging tinapuran. Diba? Isan sa ato mga trabaho sa opisina, ganun din, may sipsipay. Andi rin na antos na larga. Diba? Andi rin na antos na gikan, nagre-resign. So, sirin mo kanina, nga bisan na nung karaot sin leader, may lakot biyapon sito nagsisipsip. Tungod sa inggit. Nakunta sa aton kinabuhi bilang usa ka Kristiyano. Kita. May ungkit mga trabaho nga iba-iba nga ato trabaho dapat diri ito mangyari nga mga pagpahalapat si Pai. Himuan, imo ginhimo tungod kay obligasyon mo. Ayaw na paghambing sa iba. Kung ano ang imo dapat himo gawin mo ng may malinis na puso. Okay. Nasulat dito sa verse 12. Okay. Okay. Ngayon, sabi dito, ngayon may ilang Hudyo na iyong itinalaga sa mga gawain sa lalawigan ng Babilyon niya. Ang kanilang pangalan ay sina Sadrak, Misak at Abednego. Ang mga kalalakihan ito o hari ay hindi nakinig sa inyo. Hindi sila sinumamba. Pinaglingkuran ang iyong Diyos o nagtatira pa sa harapan ng gintong imahe na iyong pinatayo. Diba? Nagsipsip sila. Kasi nakakita sila, may mga tao nga walay sunod. Maano kung tao pwede naladira? Diba may mga tao nga nasugat nga kay pasagdigan ito sira nala ang dapat makahibaro siton. Diri lang magsisipsip, diri lang magsusumbong kay kukontrahon nagsadto nga nagsumbong. O kontrahon nagsadto nga ako ginsumbong. So nagkamay na lugod sin diri maupay nga relasyon sa kapwa. Okay. So kadikit sa ikatulo, ang tibay sa pagtuo. Ginpatawag sila tungod sa sipsip. Ginpatawag sila sa hadi. Nasod hadi umot ba nga waray kang pag samba sa akon ginhimo nga ribulto. Sabi dito sa verse 16, sumagot sa hari sina Sadrak, Misak at Abednego. Hindi namin kailangan sumagot sa usapin ito. Kung mayroon mang sagot, ito ay ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran. Ang may kakayahang magligtas sa amin mula sa naglalagablab na pugon at iligtas kami mula sa iyong mga kamay, o hari. Okay? Sabi pa nila, kung diri man kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa iyong revolta.
mga kabuktuan, ang nahitabo sang tulo, mahitatabo liwat sa ato. Sa tiarabot ng mga adlaw. Gigipiton kit, magkakamay da sin kadelikaduhan na naton kinabuhi tungod sa mga gigipit. Naproibahan na ito sa Diablo. Bakit? Sa tulang nga pag-ibig, ginggipit kita. Waray ka nga i-vaccine, di ka makasulod. Pag-vaccine na lang kita tanan. Di ba? So sa time, at sunod si Don nga panggigipit is patatak na sa ato. Okay? Gigipiton kita. So ini, nahitabo sa kanila, porsyado sa mahitatabo sa tinaraw. Base sa pahayag, antes umabot ang katapusan mo pagmukong. Okay? Katibay ano sin pagtuo, wala iba nga sagot kundi rin na mo Diyos. Kung diri man kami iligtas sa Diyos, diri pa kami masimba sa imo. Sa imo, Diyos, o imo repon ito na ginagawa. Katibay sa pananampalataya, dapat tayo ganun. Amen. Kasi sabi ng Panginoon, pagbalik ko, mayroon pa ba akong madadatnan sa inyo? Diba? Kaganda, kailangan dito, oo mga kapatid, inaamin natin, may pananampalataya tayo. Pero ang tanong, hanggang kailan ito magagawa natin? Tayo nakikita-kita tayo ngayon. Pero malamang, kung wala tayong tibay sa ating pananampalataya, hindi na tayo magkikita-kita. Okay? Hindi na tayo magkikita-kita sa mga susunod na mga araw. Ang kailangan dito ay pagiging matibay, matatag, na handa mong ipuwis ang buhay mo. Handa mong ipaglaban ang pananampalataya mo. Sige! Ano gawin mo? Gusto mo? Gawin mo ang gusto mo. Tulad sinabi nila, wala kami masasabi. Gawin mo kung anong gusto mo. Iligtas man kami o hindi ng Diyos, hindi pa rin kami sasampalataya sa ginagawa mong reporto. Dapat maging ganun tayo. Maging matibay tayo sa pananampalataya. Amen. Tanong. Kung tayo kaya sila Sadrak, Misak at Abednego ngayon, kaya-kayang mangyayari sa buhay natin. Kaya-kayang ipaglaban natin ito, ang ating pananampalataya Amen. sa nag-iisang Diyos. Kasi darating ang time na gigipitin ka, paparusahan ka kung hindi ka sasamba sa Diablo. Amen ba? Amen. Darating ang panahon na mangyayari sa atin ito. Okay. Namula ang mukha ni Nabukadnesar dahil sa galit doon sa sinabi nila, hindi kami sasamba. Alam namin iligtas kami ng Diyos, pero kung hindi man kami ligtas, hindi pa rin kami sasamba sa repultong ipinatayo mo. Namula, bunga siguro ng kahihiyan. Kasi ikaw ba naman makapangyarihang tao ka, sasabihan ka ng ganun, makakarinig ka ng ganung salita. Di ba? Parang mahihiya ka. So, namula sa galit. Kaya, ano ginawa niya? Kumuha siya ng mga malalakas na mga kanyang mga kawal. Ipinagapos ang tatlo. Hindi nga inalisan ng damit, ng turbante, ang lahat ng kanilang kasuotan hindi nalis. Tapos nag-order siya, painitin ng 7 beses ang tugon. Kaya nung sobrang init na lumabas ang apoy doon sa bunganga ng tugon. At dinala sila doon, inihulog doon sila sa tugon. Ang unang namatay ang nagdala sa kanila nang dahil sa init ng tugon. Nung bumagsak sila doon sa apoy,
tiningnan ng hari. Nakamasid ganon. Nasa taas mo na hari. Sabi niya, hindi ba 3 lang yung ihinulog natin doon sa apoy, doon sa pugon? Eh bakit nakikita kang 4 yung nandoon? Punta tayo doon sa pagliligtas ng Diyos. Hallelujah. Pagliligtas ng Diyos. Kaya, nung sabi niya, hindi ba 3 lang yung ating ihinulog sa pugon? Sabi nila, opo, hari, mahal na hari. Eh bakit 4 na yung nandun? At ang tingin ko sa isa ay parang anak ng mga Diyos. Parang anak daw ng mga Diyos yung ika-4. Kaya anong ginawa niya? Napunta siya dito sa ilalim. Sa bunganga, hindi sa bunganga, sa ilalim ng pugon, tinawag sila. Sa Shadrach, Meshach, Abednego, lumabas kayo dyan. Nung lumabas ang 3, sinuri nila. Pati yung kanilang buhok, sinuri. Tapos inamoy pa. Hindi nga nag-amoy usok. Hindi nga sila nag-amoy usok. Nakita ng lahat ng kanilang mga bisita kasi sa time na ginawa niyon, katipon sila ng mga opisyalis ng kanilang bansa. Nagtitipon sila. Sinuri nila. Kaya doon naniwala si Nebuchadnezzar. Dati hindi siya naniniwala. Naniwala siya doon sa milagrong nakita niya sa 3. Kaya sabi niya, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Sapagkat walang ibang Diyos na makakapagligtas kundi ang nag-iisang Diyos. Kaya gagawa ako ng batas na ang sino man magsalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay pagpipira-pirasuhin. Meaning, hindi lang papatayin, itsa-chap-chap. Itsa-chap-chapin pa. Di ba? At ang kanilang tahanan ay gagawin tapakan ng basura. Imagine nga, sa pakipaglaban nila sa kanilang pananampalataya, kahit yung hari na hindi naniniwala sa Diyos ay naniwala ng dahil sa liligtas ng Diyos. Ang point dito is, mga kapatid, is nangyari yun sa kanila ang dahil ipinaglaban nila, handa nilang ibuwis ang kanilang buhay ng dahil sa kanilang pananampalataya. Realidad nangyayari yun ngayon. Kung ikaw ngayon, born again, nakikita sa iyo yung pagbabago sa buhay mo, nagkakaroon ng epekto yon sa mga hindi sumasampalataya sa Panginoon. Kaumpay da siton nga tao nga itong born again. Saluyusan ako mga hindi nga mga dili kaumpay sa kanya na natili paghihapon siya nga maupay. Amen ba? Amen. Nagpadayon siya. Waray siya dara sa nakon mga ginhimo sa kanya. So dito kita sa konklusyon kay nagkinita si Pastor Samuel. Sige, konklusyon. Kung handa tayong harapin ang pangamba, ang panganib, at nagtagumpay tayo sa puntong ito, tiyak na mayroong mangyayaring pagbabago, milagro, na pwedeng maging simula ng pagbabalik loob ng tao sa Diyos. From unbeliever to believer. Kaya nga sabi doon sa Revelation 14 verse 12, maging matibay ka. Tibay ng tatag sa natong pagtuo ang kailangan hanggang sa katapusan.
pasautaan sa Revelation. Naharayo sa nakon conclusion. From Old Testament to New Testament. Revelation 12. Sorry. Revelation 14 verse 12. Ito isang panawagan para sa mga matyagang nagtitiis ng mga mananampalataya. Silang mga sumusunod sa mga kautusan ng Diyos at nananampalataya kay Jesus. Okay. Panawagan na maging matibay ka, maging matatag ka. Kasi kung hindi ka maging matatag kailanman, kung naglalao mangkit, nga maupay ang aton kakatuan sa kawara ta sini nga kalibutan. Diri nato itong ma-experience. So, palapakan natin ang Panginoon. Okay, tayo po tumayo, manalangin tayo. Amay naman nga Diyos sa langit. Salamat sa mga imong mensahe na nakakagahon nga nakakaghatag sa tibay